Sa tanan natong mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga panimalay, naa sa ilang mga pungkuanan, kini si Pastor Aldrich Horolan Licaros maingon nga mayong adlaw sa tanan. Our members of Alpha and Omega Missionary Baptist Church of Kabakan Incorporated, magandang araw sa inyong lahat. Ating mga membro sa simbahan sa The Cornerstone of Libungan or Missionary Baptist Church of Libungan Incorporated, mayong adlaw sa inyong tanan, nagapahinaw ako nga nakapahimutang mo sa inyong mga pungkuanan o sa inyong mga gitindugan karon o sa inyong mga tagatag sa mga panimalay. I hope with the Lord na amo sa mayong panglawas. Aliano sab kita sa pagpamati sa mensahe sa pulong sa Dios gikan sa mga biblikanhon nga pasahe sa Biblia nga kanunay nagtudlo kanato how to do in accordance to God's will. We will start it from our text this morning, Ecclesiastes chapter 6 verse 12. It says, "For who knoweth what is good for man in this life? All that is of his vain life which he spendeth as a shadow. For who can tell a man what shall be after him under the sun?" So ang atong text, ang atong theme is makuha nato sa last part of this verse. Who can tell a man what shall be after him under the sun? Kinsa ba ang makasugilon sa tao kung unsa ba'y mupuli kaniya ilalom sa adlaw? O ano ba ang sino bang makapagsabi na mangyari sa isang tao kung anong mga mangyari sa kanya sa araw na ito? So kung atong tanawon mga igsoon, atong makitaan kung giunsa sa mga katawan sa tibuok kalibutan, lalong-lalo na nining COVID-19 nga posibleng nakaapekto sa tibuok kalibutan sa tanang mga tao, sa mga trabaho, mikunhod ang atong ekonomiya, o nihulga sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang atong sitwasyon karon, grabe na gyud. Mukabat sa more or less 5,000 ang naapektuhan throughout the Philippines nining COVID-19. But how God works with you through this pandemic. Now, kung atong makitaan, sa atong text kaniha, walay tao nga makaingon what happened to us this day or after this day. Sumala pa sa Biblia, in Psalm chapter 34 verse 12, nangingon, "What man is he that desireth life and loveth many days, that he may see good?" Kinsa ba ang tao nga makatinguha or magatinguha og kinabuhi, og mahagugma sa daghang mga adlaw aron makita niya ang maayo? So kung atong tanawon maigsuon, everybody wants to have long life. Gusto nato mabuhi og dugay. That is why our government ni hatag og order to have home quarantine and to extend this home quarantine up to April 30. Why? Because everybody wants to live. Ang matag usa gustong mabuhi. Ang bawat isa ay gustong mabuhay ng matagal. Kaya nagkaroon tayo ng quarantine. Home quarantine. Pero ang tanong, who will say, sino bang makapagsabi kung anong mangyari sa atin tomorrow or after this day o kung ano ba ang mangyari sa atin ahead of us sa atong adlaw karon? Na kung atong makita ng igsuon, in Psalm 89 verse 48, nag-ingon ang Biblia, "What man is he that liveth and shall not see death?" Kinsa ba ang tao nga mabuhi og dili makakita sa kamatayon? Who can answer that one? Wala. Wala gyud tawo nga dili mabuhi, nga magpabiling mabuhi og dili makakita sa kamatayon. This is why shall he deliver his soul from the hand of the grave? Nga dili og dili makakita sa kamatayon ni magaluwa sa iyang kalagikan sa gahom sa Sheol. So kung atong tanawon maigsoon, no one of us, walay isa nato nga permanente mabuhi sa tibuok kalibutan. During our time, kung makaabot tag 80, praise the Lord, makaabot tag 90, praise God, makaabot tag 100, praise God, and more than 100, praise God, hallelujah. But kinsa ba kanato ang mutunar mo stay og dugay sa tibuok kalibutan? Wala gyud. Why? Because everyone is subject for death. Ang matag usa mga igsoon, subject sa kamatayon. Tuon kay mauna na ang programa, mauna na ang gibutan sa matag usa. Now, ingon sa Biblia,
Ingon sa Biblia. In Psalm chapter 8 verse 4, nagkanayon. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Unsa ba daw ang tao, nga ang Dios man matinagdanon kaniya? O unsa man ang anak sa tao, nga ang Dios nagduaw man kaniya? Unsa ba ang tao nga nung giduaw sa Dios? Unsa ba ang tao nga sobra ang pag-care sa Dios? Unsa ba ang tao nga sobra ang pagpalangga sa Ginoo? Unsa ba ang tao nga nung sobra man ang pagmahal sa Dios, paghigugma sa Dios? Na kung atong tan-awon, among the creation of God in this universe, grabe gyud kapalangga sa Dios ang tao. Na unsa ba ang tao? Unsa ba kaigsuon? Ano pala ako? Ano ka? At ano tayong lahat na nasa mundo? Why we are so special in the sight of the Lord? Nga nung special mata sa Dios. In Genesis chapter 1 verse 27, nag-ingon. So God created man in His own image, and the image of God created He him. Male and female created He them. Gihimo sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. See? Gihimo ka igsuon sa dagway sa Dios. Gihimo ka igsuon sumala sa dagway sa Dios. Gihimo kitang tanan sumala sa dagway sa Dios. Kaya ang tanang tao sa kalibutan, pattern according to the image and likeness of the Lord. We are so special. Because we pattern to His image, we pattern sa dagway sa Dios. Kaya sumala pa si Biblia in Isaiah chapter 43 verse 21, nag-ingon, These people have I formed for myself, that they shall show forth my praise. What is the purpose of God? Why He made you? What is the purpose of the Lord? Why He created us? What is the purpose of the Lord? Nganong aniya kita nag-exist sa kalibutan. So, sumala pa niya, I form for myself. They shall show forth my praise. Ang tanong, nagawa mo ba ito, kapatid? Nahimo ba ninimo igsuon? Sumala pa sa Bisaya, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kagalingon. Aron sila managbutyag ug pagdaig kanako. Nahimo ba nato ni bilang mga gipanghimo sa Dios? God is our potter and we are the clay. He made us in His image and likeness. Pinaagi Ginoo sa pagpurma niya, pag-umol niya sa yuta ngadto nga nahimong tao ug iyang gihuypan pinaagi sa iyang espiritu sa atong mga ilong o kita nahimong tinuod nga tao nga may gininhawa, may kalag di espiritu. Ang purpose sa Dios, you must worship Him. Ang purpose sa Ginoo, ato siyang daygon. Ang purpose sa Dios, kinahanglan ato siyang pasalamatan. Kay sumala pa si Biblia, kinahanglan nato ang Dios dahigon sa atong kinabuhi. Tungod kay everything that had breath, praise ye the Lord. In Romans chapter 5 verse 12, kining gihimo sa Dios, ikaw igsoon nga gihimo sa Dios, ako igsoon nga gihimo sa Dios. Ang tibuok kalibutan, di ng tao nagpuyo nga gihimo sa Dios, puros na daot. Ganun man na daot igsoon. Kung sa igsoon sa Biblia, every program, everything nga giprogram sa Dios sa ilalom sa adlaw, nadaot kini, because according to Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world. Unsa daw? Pinaagi sa katao, dahil sa isang tao ang kasalanan ay pumasok sa mundo. And death by sin, ang kamatayon or ang kamatayan dahil sa kasalanan. And so death passeth upon all men, for that all have sinned. Sabi niya sa Bisaya, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, o pinaagi sa katao, o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, o nga tungod niini, ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. See, giun sa pagdaot sa tao, ang image and likeness nga gihimo sa Dios.
Yun sa pagdaot sa tao, ang imahin naka-pattern sa dagwes Ginoo. Gidaot sa tao igsoon, and that is because of sin. Tungod sa sala nga gihimo sa usa ka tawo. Kinsa maning tawhana? Si Adam ug si Eve. Na kung atong tanawon, because of that sin nga gihimo ni Eve, sa dihang nikaon siya sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. Kunya nikaon pod si Adan. Because of them, nahimong nadaot ang tibuok kalibutan. Na kung atong tanawon, how this pandemic COVID-19 or coronavirus disease 2019 nakadaot sa tibuok kalibutan. Gipamatay ang daghang mga tao. More or less 500,000 of people all over the world ang nangamatay igsuon because of pandemic COVID-19. Yun ana pud ang sala nga nahitabo. Gidaot ang tao. Ug tungod niana sa usa ka tawo, nahimong niyakanap ang sala sa tibuok kalibutan. Ug tungod niana ang sala nga gihimo sa tao, everybody must die. Or ang bawat isa ay pwedeng mamatay. Bakit? Dahil sa isang kasalanan. At dahil sa isang kasalanan, ang buong sanglibutan ay nasira. At buong sanglibutan, buong tao sa buong mundo, posibleng mamatay. Why? Because of the sin made by Adam and Eve. Na kung atong tanawon, grabe gyud kadako sa pagkaguba sa kalibutan tungod sa sala nga gihimo sa tao. In Romans chapter 6 verse 23 nagingon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya no wonder everybody will die. No wonder na ang bawat isa ay pwedeng mamatay. Kaya kung tinan natin, ilan lang ang naka-recover sa COVID-19? Out of millions ang mga taong naapektuhan sa buong mundo. At ang daming namamatay, imagine, is almost 600,000, more or less, ang namamatay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin, posibleng sino sa atin ay pwedeng mawala because of COVID-19. And there is only one origin, because of sin. Sin is more than COVID-19. Ang sala mangigsuon labaw pa sa COVID-19. Ang pagadaot sa tao sa tibuok kalibutan labaw pa sa COVID-19. Kaya ang tao pwede nang mamatay. Kaya sumala pa si Biblia. Kung atong tanawon ang tao o unsa maning sala nga gihimo sa tao, ingon sa James chapter 4 verse 17, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." Sa tao nga nagunahuna nga kini siya maayong buhaton apan wala nako gihimo, ingon sa Biblia, ang dili paghimo nining maayong butang usa ka dakong sala. Kaya kung atong tanawon mga igsoon, ang paghimo sa mga butang nga pwedeng makapalipay sa Dios, mao'y makapahimo nato nga makasasala. Kung atong tanawon, we are so thankful for the frontliners of the COVID-19, sa atong mga kapulisan, sa atong mga kasundaluhan, sa tanan ng mga nurses, sa tanan ng mga doctors, sa atong presidente, o uban pa nga gigamit sa gobyerno, o uban pang mga tao nga wala sa posisyon nga gigamit sa Dios. They are so blessings to us. Why? Tungod kay gigamit sila sa Ginoo sa paghimo sa maayo. Tungod kay sumala pa sa Biblia, sa James chapter 4 verse 17, "If you know that this is good and you fail to do it, ikaw igsoon, makakommit of sin." However, mingon ta nga,
Posible man ko walay sala, hindi man ako magnanakaw, wala akong ginagawa sa mundo, hindi man ako tikalon, or wala naman ko nagapangaway og tao. Ingon sa Biblia in verse 8 of 1 John chapter 4, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung moingon ta at sasabihin natin na tayo ay walang kasalanan, ingon sa Biblia, kita ra ang nagpahisalaag sa atong kagalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Why? Starting from our hearts. Pag i-hate nato ang tao, pag moingon ta nga mainta kag madagma, gabaan pa ta ka, that is already sin. So kung atong tanawon maigsuon, as we think as of today, iniisip pa lang natin, kasalanan na yon. Kaya sumala pa sa Biblia, ang pagkadaot sa tao sa kalibutan, dili lang physical, galawas. Sa mind, sa heart, sa atong nasa budhi ng tao. Kaya, yon. Sinabi sa James chapter 1 verse 15, tingon pa niya, then one lust hath conceived, it bringeth forth sin. Kung ang pagpangibog sa makapanamkon na umubuntis na og kanang pagpangibog or mubuntis og kanang kadautan, sumala pa sa Biblia, it bringeth forth sin. Magapahimugsog sala. Ug ang sala inig kagulang na manganak og kamatayon. When it is finished, bringeth forth death. So kaya kung atong tan-awon, ang kalibutan, pag naa sa iyang kasing-kasing ang pagkadautan, o naa sa iyang kasing-kasing ang kasubo, unya mo conceive na o kanang dili maayo, now makapanganak ng sala, o kining sala magapanganak og kanang kamatayon. So kung atong tan-awon maigsuon, ingon ana day ang tao sa kalibutan. But praise God, hallelujah. Why? Because in spite and despite of that, there is still hope. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ingon sa Biblia, Kapitulo 1, versikulo 3. Ecclesiastes 1, chapter 1, verse 3. What profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Unsay makuha sa tao gikan sa tanan niyang buluhaton, diin nagabuhat siya ilalom sa adlaw. Kung ang tao puno man lang sa pagpakasala, kung ang tao puno man lang sa dautan nga unahuna, puno man lang sa hatred sa kasing-kasing, unsa may kapuslanan sa tanan diri sa ilalom sa adlaw. Kung mubunga man lang sala ang atong unahuna, mubungag sala atong dili maayo nga gibati, mubunga og sala ang atong dili maayo nga mga thoughts, dili maayo nga mga ideas. So kung atong tan-awon magsuon, it's everything will be useless. Kaya in Ecclesiastes chapter 1 verse 14 to 15, nag-ingon ang Biblia, Ecclesiastes chapter 1 verses 14 to 15, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. Ingon pa diha, aniya karon ang tanan lunlun kakawangan, ug mao ang paghakop ug hangin. So tanan puros vanity. Ang tanan puros useless. Ang lahat walang kabuluhan. Why? Because ang pagkadaot sa tao, sa tibuok pagkatao, sa nahuna, sa kasing-kasing, sa budhi, at sa buong pagkatao ay nasira talaga. Why? Because of sin. In verse 15, ingon, that which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Kadtong baliko, dili na matulid, o kadtong nakulangan, dili na maisip. So, ang pagkabaliko sa tao, ang pagkabayolente sa tao, ang pagkadautan sa tao, kung imong tanawon, upon this day, nining sa tibuok kalibutan, dili na maisip, dili maihapig suon. Ingon pa diha, cannot be numbered.
Grabe gyud kadautan. Moabot ang panahon kining COVID-19 kung dili gyud binuotan ng mga tao. This COVID-19 victims could not be numbered. Why? Tungod sa pagkabayolente sa tao. Tungod sa pagkadautan sa tao. Posible mahitabo igsoon. Pero sa akong gikawin ganiya, wala ta nagpamainti nga nadaot. Why? Because God finds way. Ang Diyos naghanap ng paraan. Ang Diyos find way for us sa atong pagkadaot. Luyo sa atong pagkamakasala. And that's only because of His Son. Remember, we all destroyed because of sin. But we all reconnected to the Lord because of His Son. Sumala pa sa Biblia in Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wow, hallelujah, praise the Lord. Ang Dios nagapasundayag si ang gugma kanato nga sa makasasala pa kita, siya namatay sa cross. Ganiha, we tackled a while ago in Romans chapter 6 verse 23 that the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Busa kinahanglan kita mamatay para makabayad ta sa atong sala. But because of the love of the Lord, there is only one died for the sin of everybody. Mayroong isang namatay para sa kasalanan ng buong mundo. Mayroong isang namatay para ikaw at ako ay maligtas mula sa kapahamakan. And that because of our sin. And through Jesus Christ, the Son of the Lord. Tayo sumala pa sa Biblia in Hebrews chapter Romans chapter 5 verse 8, Hebrews chapter 9 verse 22. Because of the shedding of the blood, or when there is no shedding of the blood, there is no remission of the sin. Kung walay pagpaula og dugo diha ni Kristo, walay walay pagpasaylo. Kung walay namatay para sa tanan, posible ang tanan igsuon. Dili lang mamatay sa lawas, kung dili mamatay usab dito sa linaw nga kalayo. Nga giandam sa Dios para sa iyang kalaban, para kay Lucifer. But praise God, hallelujah. Why? Because He loves us so much. God loves you. The Lord loves the world. Kaya kining sala, kining pagkadaot sa tao, kining pagkadautan sa tao, wala nagpadayon tungod kay posible o pwede putlon sa Dios pinaagi sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Kaya ingon sa Biblia in 1 John chapter 1 verse 7, ingon niya, but we walk in the light as He is in the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Walay gipili igsuon. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So there is only one answer. The sin that we committed, o posible pa natong himuon, o mahimo sa tao, tungod sa pagkadautan sa tao, mahimo igsuon nga papason through the blood of Jesus Christ. Kaya ingon pa sa Biblia, maskin unsa pa kahugaw ang sala sa tao, maskin unsa pa kadelikado ang sala sa tao, kay moingon ta nga, murag imposible naman siguro kaayo tungod kay grabe ko kadautan. Mamamatay tao ko, magnanakaw, ginawa ko yung hindi mabuti sa aking kapwa. Kung isipin natin, masyado nang maitim ang ating kasalanan, masyadong mapula. But sabi ng Biblia in Isaiah chapter 1 verse 18, come now, and let us reason together, said the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Wow, hallelujah.
Although they be red like crimson, they shall be as wool. Kahit gaano pa, sabi dito, kahit gaano pa kapula ang ating mga kasalanan, pwede siyang paputiyon. Kahit gaano pa kalubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. Ganon ang promise ng Panginoon. Kaya kung ating tingnan mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Amidst this COVID-19, bawat tao ay nag-worry, natatakot, mahawaan ng sakit na to, natatakot mamatay. Pero there is only one na pwede nating maging solusyon. And that is from the Son of our Lord. The power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kasagutan. Kaya sinabi ng Bible, let not your heart be troubled. John chapter 14 verse 1 or verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Grabe ang promise ng Panginoon. Sabi niya, ang daming mansions na i-prepare para sa atin. At kung makaprepare na siya, according to Him, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Mamatay man ang atong lawas. But there is an everlasting life. Everlasting happiness. Kalipay nga walay katapusan. Nga gitagana sa Dios sa tanang mga tao. Nga nidawat sa iyang kaluwasan. So kung atong tanawon mga igsoon, God is very nice to us all the time. Nitalikod man kita kaniya, nahimo man kita kasaypanan, apan ang Dios ang gusto niya mo balik kaniya igsuon. And that is only one solution nga pwede natong mabatunan ang tinuod nga kalipay. Bisan pa ning COVID-19, bisan pa ning crisis, bisan pa sa tanan nga mga pag-worries nato sa atong mga kinabuhi, God is always in our side. He is in our back. He is in our front. Para ikaw ako igsuon, ihang luwason, gikan nining maong kahimtang. There is only one solution. It is the Lord. Acts chapter 4 verse 12, there is no other name under heaven whereby we must be saved. And that is in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ, in Matthew chapter 1:21. Isa lang igsuon ang pwede makasave nato from this situation. O isa lang igsuon ang pwedeng makapakuha nato gikan sa pag langkob nato sa kasalanan o gikan sa pagkagapos nato sa kasaypanan. Isa lang ang pwedeng mahimo natong solution. It's the Son of the Lord, Jesus Christ. So kung atong tanawon, igon sa Biblia, Romans chapter 14 verse 8. Romans 14 verse 8, nag-igon sa diha. Whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Wow! Kung mabuhi man kita, mabuhi kita alang sa Ginoo. Kung mamatay man kita, mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon ni ana, mabuhi man kita o mamatay, ang tagiya nato igsuon ang Dios. Hallelujah, praise God. Kaya ingon ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Alang kanako ang paginabuhi mao sa Kristo, ug ang kamatayon mao ang kadaugan.
Kaya bisan panining panahon sa COVID-19, ang Dios nagingon, aduna na kita'y igsuon mga kasiguruhan sa atong kinabuhi. In spite and despite of this COVID-19 sa atong mga kabalaka, ang Diyos kanunay willing musapnay nato. Kung kita atong ihatag ang atong kagalingon ngadto kaniya, because according to Him, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Hinaut ko mga igsuon ining minsay sa pulong sa Dios. Makapapukaw sa atong nakatulog ang mga kinabuhi. Nga nining kapanahunan karon, bisan pa sa atong mga kabalaka, bisan pa sa tanan natong kahimtang, there is a solution. Naada itay solution, ug kana nga solution diha lamang sa pangalan ni Kristo. Kana nga katubagan naa sa pangalan sa Dios. Ug kinahanglan atong idikit ang atong mga kagalingon sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kaniya lamang ang atong katubagan. Siya lamang ang atong kapahulayan. Siya lamang ang nagpalangga nato, siya gid ang tinuod nga naghigugma nato without condition. Kaya sumala pa sa Bible, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Praise God, hallelujah. But God promised us to have everlasting life through His Son. Let us pray. Diyos, nga gamahanan sa tanan, we thank you so much, Father, for keeping us safe all the time. We thank you for our listeners who are in their respective houses. Na, O Diyos, sa ilang mga panimalay, naa sa maayong kahimtang through thy protection, naa sa maayong panglawas tungod kay ikaw mo'y nagapahiluna kanila. Thank you so much, Father. We thank you so much also for protecting our frontliners sa among mga kapulisan, sa among mga kasundaluhan, sa among mga opisyales, sa among presidente ug sa tibuok kalibutan. Bisan pa, O Dios, sa mga tao nga imong gigamit nga posibleng mukuot sa ilang mga bulsa para sa mga tao na kinahanglan, O Dios, ug ayuda samtang nagkaroon ng home quarantine because of this COVID-19. Father God, may this message be with our hearts ug ila Ginoo makuptan bilang nga guide silang kinabuhi as they live diri sa kalibutan. Ug among gipray, Amahan, ang imong kaluwasan, ang imong pagsapnay kanamo, ang imong paghigugma kanamo nga walay kondisyon, mahimo, O Dios, nga among ma-appreciate ug among ma-recognize among kinabuhi, that everyone of us will accept you as our personal Savior. Father God, thank you so much. Hinautonta ang ikaw pagkamaay ka namo kami, Ginoo, nahurot. Because of your compassion, we failed not. Because of your compassion, we consumed not. Salamat, O God. Salamat, Ginoo, sa mong kaayo. We bring back the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Putol lagi yan.